Maraming salamat po. At sabi nga po ni Pastor, your greeting is good, but, but, but I need your prayer para para madagdagan pa ang buhay ko, di ba? Para sa pagpililingkod ng Panginoon. Hindi tulad ng bat na nasa isip niyo eh. Sige po rin po ang Panginoon at tayo po muling namang nagsama-sama upang mag-aral ng kanyang mga salita. At pasalamatan din po natin ang ating Panginoon dahil tayo pa ay iningatan niya nung nakaraang bagyo sa kabila ng mga pagbaha sa ilang lugar dito sa atin. Ganun din patuloy po din natin ipanalangin ng ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo. Ang iba pa nga sa kanila ay nawalan ng mga mahal sa buhay. At ganun din panalangin natin ang mga taong gagamitin ng Panginoon, lalong-lalo na yung mga nasa gobyerno, yung nasa LGU, para sila ay matulungan, madalhan man lang ng mga relief goods, mga gamot na pangangailangan nila. At ganun din, patuloy din natin ipanalangin yung bagyo nga na si Christine ay balita ay bumabalik pa. Di ba? Ganun din yung bumalik na. O, siguro may usapan sila ni bagyong Kong Ray. Di po ba? O kaya may nakalimutan siya, kaya bumabalik siya. Kaya nga po panalangin natin na nawa ay patuloy ay lumabas na ng lubusan sa ating Philippine Area of Responsibility. Ganon din po ang bagyong parating na nawa ay matunaw na po ito sa karagatan para wag nang makapaminsala sa atin. Amen po. Sige po, tayo po ay magpapatuloy na sa ating pag-aaral. At ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay ang pangangailangan ng pagsunod. Ang pagsunod po kay Kristo ay nangangahulugan na siya ang magiging lahat sa atin. Siya po ang magiging lahat sa ating mga buhay. Ang bawat isa sa atin ay may mga sinusundan sa buhay. Ating pamilya, mga kaibigan, kultura, maging ang ating ambisyon o ang Diyos. Isa lamang ang maaari nating sundan sa isang panahon. Sinabi ng Diyos na hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya, di po ba? Dapat po nakahanda rin tayo magsakripisyo upang makasunod sa Kanya. Ang sabi nga niya ay kung ibig ninumang sumunod sa akin, ay pasanin ang kanyang limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yan po ang sabi ng Panginoong Hesus. At yan po ay mababasa natin sa Luke 9, verse 23. Ang pagsunod po kay Jesus ay pagsisikap na maging kagaya niya. Lagi niyang sinusunod ang kanyang ama. Kaya't yun din ang ating dapat mga pagsikapang gawin. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na siya ang ating amo. Siya ang ating boss. Hindi ang ating mga asawa. Ito ang ibig sabihin na siya ang Panginoon ng ating buhay. At ang pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan na isa pamumuhay natin ang mga katotohanan na ating nalalaman mula sa kanyang mga salita. Mga salita na parang literal na kasama natin si Kristo sa araw-araw nating mga buhay. Amen po? Sa pasimula po natin ay, ang bata ay bata. Likas sa kanila ang pagiging matigas ang ulo kung minsan ay hindi nakikinig. Naranasan pa po natin to, lalo na yung mga magulang. Gayunpaman, tanggap natin ang mga katangian ito at nagtataka tayo kapag nakita natin ang mga bata na ginagawa niya ang mga bagay na hindi akma sa kanyang edad. Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa pagiging bata sa espiritual bilang natural na bahagdan sa paglago. Tama lang na ang mga bata ay umaktong bata
Subalit hindi tama na ang matanda ay umaktong parang bata. Ano po ang ibig sabihin niyan? Abnormal po yan. Ang gayong hindi paglago ay nagbubunga ng kabiguan. Kagaya ng sa mga bata, ay gayon din naman sa mga Kristiyano. Ang sulat sa Hebreo ay nagtuturo tungkol sa mga kadahilanan kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi lumalago. Sila po ay nagiging bansot, nagiging nananatiling bata. Atin pong basahin ang Hebreo 5, talatang 7 hanggang 14 at ating aralin ang mga ito. Sabi po dito, sa Hebreo 5, talatang 7 hanggang 14, noong si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Minarapat ng Diyos na siya ay gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Marami kaming masasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Sa ibang translation po, mapurol ang mga pandinig. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo'y matigas na pagkain. Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Sorry po, wrong spelling. Ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa. Wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. Si Jesus po ay Diyos, ngunit siya rin ay isang tao na nagdusa gaya natin. Kailangan niyang maranasan ang buhay gaya ng nararanasan natin. Maging perpektong mataas na saserdote natin siya. Ang karanasan ng pagdurusa bilang isang tao, ngunit walang kasalanan, ay ginawa siya isang perpektong pari dahil ngayon ay may kakayahang mahabag siya sa atin. Ngunit siya pa rin ang perpektong halimbawa po ng pagsunod. Kahit na sa harap ng pagdurusa at pagtitiis, siya po ay naging masunurin bilang anak ng Diyos mula pa sa simula ng panahon. Nakumpleto ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain sa lupa na sumunod sa pamamagitan ng pananampalataya. At sabi po nga po sa verse 9, ay si Kristo ay ginawang ganap na mataas na saserdote sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa at pagsunod. At siya ay naging sa lahat ng mga sumusunod sa kanya na pinagmumulan ng walang hanggang kaligtasan. Bakit kinakailangang sumunod ang Kristiyano sa Panginoon? Yan po ang ating controlling question. Una po, dahil ang pagsunod ay natural na resulta ng kaligtasan. Amen po? Sabi nga po sa 7-9, nung si Jesus ay namumuhay dito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At sa 9 nga po, at nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang maniwala sa Panginoon ay ang sumunod sa kanya. Ang tunay na pananampalataya ay sinusundan ng katotohanan kapag ng pagsunod. Ang katotohanan, kapag ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa pananampalataya,
ito'y nangangahulugan din ng pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kawalan ng pagsunod ay nagpapamalas ng kawalan ng nampalataya. At ito nga po ay pinatunayan ng mga apostol sa kanilang mga sulat. Sa ating unang ilustrasyon po, ayon sa Roma 1, talatang 5, ang pagsunod na nagmumula sa pananampalataya. Sabi po dito, sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Sabi po yan ni Apostol Pablo. Mababasa natin sa gawa siyam na nang tinawag si Pablo ng Panginoon nang papunta siya sa Damasco upang usigin at dakpin ang mga Kristiyano. At siya nga po ay binulag ng isang liwanag mula sa langit. At sinabi ng Panginoon kay Ananias na ibalik ang paningin ni Pablo. Noong una po ay nag-aalinlangan pa si Ananias dahil nga po nabalitaan niya kung gaano kasama itong si Saulo pa nga. Saulo pa po ang pangalan niya noon. Pero sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus na si Pablo ay kanyang pinili upang dalhin ang kanyang pangalan sa mga hentil at ng mga hari at sa mga anak ng Israel. At matapos ipahayag nga po kung sino si Jesus na parehong tao at anak ng Diyos na nabuhay na mag-uli mula sa mga patay at karapat-dapat na ating maging Panginoon, ay sinabi dito ni Pablo na tinanggap nila ang kaloob mula sa Diyos na maging apostol. Bakit po? Ano pa ang layunin? Bakit sila tinawag ng Panginoon? Upang akayin sa pananampalataya ang lahat ng tao, maging Hudyo man o Hintil, upang manampalataya at sumunod sa Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ni Jesus na si Apostol Pablo ay tumanggap ng biyaya, gayon din ang pagiging apostol na nagbibigay sa kanya ng otoridad na mangaral alang-alang kay Kristo. Si Pablo po ay isinugo ng Panginoon upang isagawa ang pagsunod sa pananampalataya. Hindi siya isinugo ni Kristo upang himukin ang mga tao sa mga batas ni Moises. Siya ay sinugo upang magdala ng pagsunod sa pananampalataya kay Kristo. Sa madaling salita, tinatawag ni Kristo ang mga tao upang maniwala sa Kanya sa pamamagitan ng mga apostol. Ang pagtanggi na maniwala kay Jesus ay pagsuway sa panawagang yon. Ang paniniwala ay pagsunod, kapwa sa pagiging Kristiyano at paglakad kay Kristo sa buong buhay natin. Yan po ang natatanging misyon ni Apostol Pablo na direktang ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus na dalhin ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo sa lahat ng tao sa mundo. Amen po? Bilang tagasunod po ng Panginoong Hesus, tayo po ay binigyan din ng otoridad na akayin sa tamang pananampalataya ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, ang lahat ng tao, mga kapitbahay natin, pamilya natin, kaibigan natin, na maging ang mga katrabaho natin upang sumunod. Katulad nga ng mga apostol na naging saksi sa kadakilaan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po mga kapatid, ngayon na ang panahon upang ipahayag natin ang mabuting balita sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na sa ating mga pamilya, di po ba? Hindi naman isa-isang pamilya ay lahat sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Ilan-ilan po, hindi po lahat ng pamilya ay tumanggap na sa Panginoong Hesus. Minsan dyan, yung nanay, karaniwan, mga nanay. Pero yung mga tatay, tigasin kasi yan.
Hindi po sila basta-basta na paniwala sa mga ganyan. At ano pa yung pangalawa? Yung pangalawang ilustrasyon natin. Sabi po dito sa Santiago 2, talatang 14 at hanggang 22, sabi po dito, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Sabi nga po dito, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisuot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Para po sa mga Hudyo, ang paglalaan at pag-aalaga sa mga may hirap ay mahalaga po. Mahalaga sa pagsasabuhay ng utos na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. At dito po ay muli pinaalala ni Santiago na ang tunay na pananampalataya ay kumikilos para sa mga mahihirap at inaapi. Kung ang gagawin lang natin at sasabihin sa mga nangangailangan na pagpalain ka nawa ng Diyos, sana mahanap mo ang kailangan mo. Ngunit hindi naman tayo tumutulong. Yan ay nagpapakita ng isang patay na pananampalataya. Bilang tagasunod ni Kristo, ay dapat nating ipakita ang kanyang pagkatao at ang kanyang kaharian at kilalanin natin na tayo mismo ay nangangailangan. Maging sensitibo po tayo sa pangangailangan ng iba. At kung tayo ay magbibigay man, ay wag na nating ipagmayabang o sa ibang words, ipangalandakan na tayo ay nagbigay. Huwag na nating gayahin ang Pariseo na kung magdasal ay nasa gitna ng templo para makita lamang ang kanyang ginagawa. Minsan po, pag tayo nagbibigay, pag halimbawa 20 pesos lang ibibigay natin, nakagano ng kamay natin. Abot sa, di ba ba, umisa, inilalagay sa bulsa. Pero pag 100, 500, ganun ang abot natin sa binibigyan natin. Nakikita pa natin kung magkano binibigay natin. Ano ibig sabihin po nito? Ang tinataas natin ay hindi ang Panginoon, kundi ang ating mga sarili. Napakabuti ng Diyos sa atin. Sino ba tayo para maging iba sa iba? Sa buong Biblia po ay ipinakita ng Diyos ang kanyang puso para sa nangangailangan. Tinatanggihan niya ang mga walang laman na relihiyosang ritual na puro palabas lang. Ang tunay na nagpapakita ng ating pananampalataya ay kung paano natin minamahal ang Diyos at ang ating kapwa, at ang pag-ibig na yon ay sa pamamagitan ng ating paggawa o pagkilos. Ang tunay na pananampalataya ay nangangahulugan na ang ating mga puso ay nabago. At ang isang nabagong puso ay naipapakita sa pamamagitan ng paggawa. Ang pananampalataya na walang maipakitang paggawa ay hindi tunay na pananampalataya. Patay na ito, sabi ni Santiago, Apostol Santiago. Tulad ng isang katawan na walang espiritu. Sinabi rin niya dito na ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Higit na marami ang alam ng mga alagad ni Satanas tungkol sa Diyos kaysa mga taon. Ngunit hindi sila tama sa harapan ng Diyos. Ang pananampalatayang walang mga Diyos na bunga ay wala pong kabuluhan. Ang uri ng pananampalatayang taglay ng mga demonyo ay ang dahilan para nila katakutan
ang kanilang tiyak na kapahamakan. Ang ating pananampalatayang nagliligtas ay bumabago sa atin at nagbubunga ito ng pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Ginawang halimbawa pa nga dito sa pagsunod ay si Abraham. Nang utusan siya ng Diyos na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Biro mo, ang tagal nilang inantay na si Isaac para maging yung pinangako sa kanila ng Diyos. Ganon din, sa simula pa nung tawagin si Abraham para utusan ng Panginoon na pumunta sa isang lugar. Biro mo, di niya alam kung saan siya pupunta. At buong puso pa rin siyang nagtiwala at sumunod sa ating Panginoong Hesus. Kumbaga, no question asked. At dahil dito, siya po ay kinalugdan ng Diyos sa kanyang mga gawa. At pangalawa po, bakit kinakailangang sumunod ang Kristiyano sa Panginoon? Dahil ang pagsunod ay nag-aakay sa spiritual na pag-unlad. Sabi po dito, ang pagsunod ay kinakailangan dahil ito ay magdadala sa atin sa spiritual na pag-unlad na siya namang natural na daan sa paglago na inilagay ng Diyos. Tayo ay hindi lamang tinawag para maligtas, kundi lumago. Amen po. Ang Hebreo po ay inaasahang lumago. Ang sabi po dito sa talatang 11 hanggang 12. Sabi dito, marami kaming masasabi tungkol dito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sa inyo matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang sumulat ng Hebreo ay ang kausap niya dito ay yung mga mananampalataya na po. Mayroon siyang nais na ipaliwanag tungkol nga sa pagkapari ni Melchizedek. Ang sabi niya ay marami kaming masasabi tungkol dito. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. O sa iba nga pong translation ay dahil mapupurol ang inyong pandinig. Ano ba ang ibig sabihin ng mapurol sa pakikinig? Ibig pong sabihin dito ay yung matamlay na pakikinig o tamad sa pakikinig. Hindi po sila tamad sa mga gawaing bahay o tamad sa pang-araw-araw na trabaho. Ngunit ang kinatatamaran po nila ay ang salita ng Diyos. At hindi po sila dating ganitong mapurol sa pakikinig. Matagal na po silang mananampalataya, kaya lang po ay na-develop sa kanila ang ugaling ito, yung tamad sa pakikinig. At may mga panganib po dito. Mahirap pong paliwanagan ang may mapurol sa pakikinig. Kahit sa mga simpleng bagay, ay hindi niya ito maiintindihan. Katulad po ito ng isang sanggol na para matuto ay kailangan nating ulit-ulitin, kailangan nating paliwanagan. Halimbawa po, pag tinuruan natin ang sanggol ng close open, di ba? Close open, close open. Ay hindi po nila ito makukuha o matututunan sa isang paliwanagan lang. Kundi mahirap siyang paliwanagan. Hindi imposible, pero mahirap. Ang kapurulan sa pakikinig ay hindi nagpapakita ng kapasidad na umintindi pagdating sa salita ng Diyos. Dahil mga Kristiyano na po sila dito. At mayroon na silang kapasidad na maintindihan, kundi ito po ay
usaping puso. Ang problema dito ay hindi mahina ang kanilang ulo, hindi mahina ang kanilang pag-intindi, o hindi mahina ang kanilang mga tenga, kundi nasa puso ang problema nila. Ibig sabihin po, nawalan na sila ng interes pagdating sa salita ng Diyos. Imbis na makinig ng buong puso, ay may iba-iba po silang ginagawa. Nawalan na po sila ng interes, kaya nga po kahit gaano kaganda ang isang lesson ng salita ng Diyos, kung walang interes ang nakikinig, ay wala po talagang matututunan. Ang iba rin po kasi ay kaya walang interes sa pakikinig ay hindi nila gusto yung nagpipreach. Minsan naman po yung hindi nila gusto yung kung anong pinipreach. Po ba? Tandaan po natin na ito ay usaping puso at salita ng Diyos ang nakasalalay dito na dapat nating marinig upang ating sundin. Ang sabi pa nga po sa verse 12 ay dapat tagapagturo na kayo at ang dapat sana ay matigas na pagkain ang kinakain ninyo. Ngunit hanggang ngayon ay gatas pa rin ang inyong kailangan. Totoo po na tayo po ay binigyan ng iba't ibang kaloob. Pero hindi lahat ay pinagkalooban na maging guro. Di po ba? Ang ibig sabihin nito ay paano tayo makakapag-share ng salita ng Diyos kung wala tayong alam sa Biblia? Paano tayo hahayo upang ipakilala ang Panginoong Hesus kung tayo mismo ay hindi nakakakilala sa Kanya? Paano tayo lalago kung mananatili tayong sanggol sa pananampalataya? Kaya po mahalaga na magkaroon tayo ng interes na makinig at matuto ng salita ng Diyos upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Dapat ang lahat ng Kristiyano ay mayroong pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos upang ito ay maibahagi din natin sa iba. Amen po? Pangalawa po, hindi sila makapagpatuloy dahil bigo silang sumunod kahit pa ang mga panimulang bagay sa pananampalataya. Bigo silang lumago dahil bigo rin silang isagawa ang kanilang sinampalatayanan. Sabi po sa verse 13 saka 14, ang nabubuhay sa gatas ay sanggol pa, walang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. Ang sinasabi po ng sumulat ng Hebreo dito ay ang sinumang nabubuhay sa gatas ay hindi pamilyar sa katwiran. Ano itong gatas na sinasabi po dito? Ito ang pinaka-basic na mensahe ng Ebanghelyo. Ito pa yung basic, yung parang elementary, na si Jesus ay naparito sa lupa, siya ay namatay sa krus, na siya ay nabuhay mula sa mga patay, na siya ay nagpatawad ng mga kasalanan, at siya ay babalik. Ito po ay napakabuting malaman natin. Ngunit may higit pa sa katwiran kaysa dito. Ang sabi, ang isa na kumakain ng matigas na pagkain ng salita ng Diyos ay natututo ng mga detalye kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng matuwid at banal. Natututo siya kung ano ang iniibig ng Diyos at kung ano ang kinasusuklaman ng Diyos. Natututo tayo kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin at kung ano ang hindi dapat gawin. Kaya nga po kung babalikan natin yung verses 11 to 12 ay dapat na hindi na tayo dapat mawalan ng gana sa pakikinig tungkol sa mga salita ng Diyos. Dapat nasa puso natin at lagi tayong excited sa pakikinig. Sa ganitong paraan ay matututo tayo kung ano ang iniibig at kinapuputan ng Diyos. Ang gusto niyang gawin o hindi gawin. Dito natin matutunan kung paano makilala ang mabuti at masama. Ito po ay mas malalim na pangunawa sa katwiran. Kailangan ang patuloy na disiplina upang manatili sa salita ng Diyos at mailapat ito ng tama.
sa ating mga buhay. Isa pa pong ilustrasyon. Sabi dito, hindi ang ating nalalaman, kundi ang ating ginagawa sa ating nalalaman sa katotohanan. Sa biblikal na lingwahe, ang ating alam ay kung ano ang ating aktual na ginagawa at sinusunod. Sige po, basahin natin ang John 8:31-32. Sabi dito, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay nga kayong mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo upang maging mabunga. Nang mangaral po ang Panginoong Hesus sa templo ay marami po ang naniwala sa Kanya. Kaya nga po sinabi niya sa mga naniwala sa Kanya na kung patuloy kayong nilang pangahawakan o susunod sa Kanyang mga turo, sila ay mga tunay na alagad ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi lang nila tatanggapin ang Kanyang mga turo, kundi susundin nila. Susundin din nila ang kanilang mga turo, ang Kanyang mga turo. Ang pagsunod ay patunay ng pananampalataya. Ang mga tunay na alagad ni Jesus ay naniniwala na siya ay nagsasalita ng katotohanan tungkol sa Diyos at sa kasulatan. At sinabi pa ng Panginoong Jesus na kung tunay silang alagad niya ay makikilala nila ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Ang kalayaang inaalok, ano pa ang kalayaang inaalok ng Panginoong Jesus dito? Ang kalayaang inaalok ng Panginoong Hesus dito ay isang espiritual na kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kung ang kasalanan ay ginagawa tayong alipin ng kasalanan, lahat tayo ay nasa pagkabihag. Espiritual na pagkabihag sa kasalanan, ibig sabihin dito. Sabi nga po sa Romans 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Lahat tayo kung gayon ay dapat umamin na tayo ay nasa pagkaalipin ng kasalanan. Hanggang hindi tayo nagsisisi, ay patuloy na binibihag po tayo ng kasalanan. At sino ang katotohanan? Si Jesus po ang katotohanan. Sabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang pagkakaalam sa katotohanan ay magpapalaya sa atin. Ibig sabihin, kung nakikilala natin ang Panginoon Hesus, kung tayo ay sumusunod sa Kanya, kung tayo ay naniniwala sa Kanya, kung tinatanggap natin ang Panginoon Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, siya po ang katotohanan na magpapalaya sa atin sa kasalanan. Malaya sa kahatulan at malaya sa kamatayan. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkakaroon ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay tinatawag na buhay espiritual. At dahil po dito ay nararapat lamang na ang isang Kristiyano ay lumago sa buhay na ito. Wala pong bagay dito sa mundo na may hindi lumalaki o lumalago. Ito man ay halaman, ito man ay hayop, o maging sa tao man. Tayo'y ipinanganak na muli ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Umaasa lang ang Diyos na tayo ay lalago at uunlad sa ating bagong buhay. Ngunit ang paglagong espiritual ay nagsisimula lang po kung mayroon ng buhay na espiritual ang isang tao, di po ba? Kung mayroon ng buhay espiritual ang isang tao, ay may paglago po tayong dapat asahan. Ang paglagong spiritual po o spiritual growth ay ang pag-unlad po nga po ng isang Kristiyano sa kanyang buhay o sa kaugnayan at pagkakilala kay Kristo tungo sa pagiging tulad ni Kristo
Alam naman natin lahat na hindi dapat manatiling sanggol ang isang batang bagong panganak. Kung siya po ay nananatiling sanggol, kahit siya po ay 10 taong gulang na, ano po ang ibig sabihin nito? Meron pong malaking problema sa batang ito. Ganon din po sa buhay espiritual. Hindi dapat manatiling sanggol ang isang taong ipinanganak na sa espiritu. Dapat siyang lumago sa kanyang buhay espiritual. At ito nga ay ang paglago sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Ngunit hindi ito tumutukoy sa paglago lamang sa kaalaman tungkol sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, maaring lumago o dumami ang kaalaman ng isang tao tungkol kay Kristo. Ngunit hindi naman lumalago sa kanyang kaugnayan o sa kanyang relasyon sa ating Panginoon. Maaaring maging eksperto ang isang tao sa kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol kay Kristo. Ngunit hindi lumalago. Ngunit mananatiling hindi lumalago sa kanyang relasyon sa Panginoong Hesus. Kaya nga po ang paglagong espiritual ay hindi tumutukoy lamang sa paglago sa kaalaman tungkol kay Kristo. Kundi higit sa lahat, ito rin ay tumutukoy sa paglago sa kaugnayan o relasyon natin sa Kanya. Kapag tayo ay lumalago sa ating ugnayan sa ating Panginoon, ay atin din siyang nakikilala ng lubusan at tayo ay natutulad sa Kanya. At ito nga po ang layunin ng Diyos sa atin. Ang pinakalayunin ng paglagong espiritual ay ang matulad ang ating pagkatao, ang ating isip, salita at gawa sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Bagamat hindi tayo eksaktong magiging katulad niya habang tayo ay narito sa lupa, ang paglagong espiritual ay tumatahak sa landas na ito. Ibig sabihin, habang tayo ay lumalago, tayo ay nagkakaroon ng patuloy na pagbabago sa ating buhay tungo sa larawan ni Kristo. Ang mga pagbabagong ito ay mga katangian ni Kristo na nais niyang ihubog sa ating pagkatao. At tandaan po natin na ang paglago sa buhay espiritual ay isa pong habang buhay na proseso. Hindi po ito madali. Hindi po ito minsanan. Ito ay isang patuloy na mathiin ng isang Kristiyano na hindi niya maaabot ang sukdulan hanggang sa tayo ay humarap na kay Kristo. Ang proseso ng paglagong espiritual ay walang katapusan habang tayo ay dito pa sa mundo. At kailan po ito matatapos? Matatapos lamang po ito pagkaharap na natin ang ating Panginoon. Amen po? At hindi po basta-basta nangyayari ang paglugong espiritual. Mayroong mga bagay na kinakailangan gawin natin upang tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Ano-ano nga po ito? Sa paglagong espiritual ay kailangan ang pagkain espiritual. Di po ba? Kung walang pagkain espiritual, wala rin paglagong espiritual. Ang Biblia o ang salita ng Diyos ang pangunahing pagkain espiritual ng mga Kristiyano. Ito po ay inihalin tulad sa tinapay na siyang pagkain noong panahon ng ating Panginoon Hesus. At ito po rin po ay inihalin tulad sa gatas na siyang kailangan ng mga sanggol. Upang maging malusog at lumaki. Mahalaga po na binabasa natin ang Biblia araw-araw upang ang ating kaluluwa ay manatiling malusog tungkol sa paglago. Ano pa po? Dapat ay may kagustuhan din tayong lumago. Di po ba? Ang paglagong espiritual ay nangyayari kapag ang isang Kristiyano ay may kagustuhan o pagnanais na lumago sa ating relasyon kay Kristo. Kahit anong dami ng aralin ang ibigay sa isang Kristiyano, kung hindi niya intensyon na lumago, hindi rin po magbubunga ang ating mga ginagawang pag-aaral. Kinakailangan na intentional na naisin ang paglagong espiritual upang ito ay makitang nangyayari sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ano pa po? Upang lumago tayo sa ating relasyon sa Diyos, ay kinakailangan natin siyang kausapin sa pamamagitan ng pananalangin. Ang pananalangin ay hindi lamang pasasalamat, paghingi ng kapatawaran,
paghingi ng ating mga pangangailangan, paghingi ng kagalingan, kundi ito rin ay pakikipag-usap sa Diyos. Di po ba pag ang dalawang tao na laging magkausap, ano nangyayari po? Nagkakakilala sila ng husto, nagkakaroon sila ng malapit na ugnayan, di po ba? Ganun din po sa ating relasyon sa Diyos. Ang pakikiisa sa pamilya ng Diyos, isa pa po rin to, isa pa pong mahalagang bagay na to, yung pakikiisa sa pamilya ng Diyos. Hindi po maaaring lumago ang isang bahagi ng katawan ng isang tao kung ito po ay hiwalay sa kanyang katawan. Amen po? Walang pinagkaiba yan sa mga Kristiyano. Wala pong pinagkaiba. Dahil tayo ay bahagi ng isa't isa, hindi po tayo maaaring lumago kung tayo ay hiwalay o hindi nakikisa sa pamilya ng Diyos na siyang katawan ni Kristo. At ito nga po ang church, iglesia. Tinakda ng Diyos ang kanyang iglesia upang gamitin niya sa paglago ng mga mananampalataya na hindi maaaring maganap sa ibang paraan. Ibig sabihin, mayroong dulot na paglagong espiritual ang iglesia na hindi maidudulot ng anuman. Kaya nga po, ang isang Kristiyano ay marapat na nakikisa sa pamilya ng Diyos. Gaya po nga ng nalalapit na anniversary natin. Dapat pumakisya po tayo. Pinapaalala po yung mga pledges. Para magamit po. Ayan po si Sister Angge. At ganoon din po sa mga wala pong mga kakayanan. In-encourage din po namin kayo na dumalo din po kayo. Bahagi din po kayo ng pamilya. Bahala na po wala si Ate Christy. Joke lang po. At hanggat maaari po, ang ating mga dapat i-invite, yung mga hindi pa po mananampalataya. Di po ba? Para makita nila kung anong mga ginagawa natin sa iglesia, anong kahalagan ng pakikipag-isa natin sa bawat isa, yung relasyon natin sa bawat isa, at lalong-lalo na ang relasyon natin sa ating Diyos. Amen po? Isa pa po, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, mahalaga po na ang isang Kristiyano ay laging puspos ng banal na Espiritu. Ito ang gabay at patnubay sa lahat ng bahagi ng ating pamumuhay Kristiyano. At kung tayo ay namumuhay na puspos ng Espiritu, tayo po ay madaling makakasunod sa kanyang pangunguna at pagtuturo at sa gayon ay mas mabilis tayong lumalago. Ang isang dahilan ng mabagal na paglago sa buhay Kristiyano ay ang pagsuway sa Diyos at maaari pang humantong sa pagtalikod. Kaya kailangan natin ang patuloy na kapuspusan ng banal na Espiritu upang tayo ay lumago sa ating buhay espiritual. Yan po ang mga pangunahing kailangan ng isang Kristiyano upang lumago sa ating buhay espiritual. At lastly po, bakit kinakailangan sumunod ang ating Kristiyano sa Panginoon? Dahil ang pagsunod ay nag-aakay upang maging mabunga. Sinasabi po yan sa Hebrews 6, verse 1 to 12. Haba po Kaya't wag na ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yaong maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Wag na nating iukol ang Panginoon sa muling paglalagay ng mga saligang aral. Ito po yung mga saligang aral, yung pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan sa Panginoon Diyos at ang pananampalataya sa Kanya, pagtuturo tungkol sa bautismo, pagpapatong ng mga kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at ang katulang walang hanggan. Sa halip, magpatuloy tayo. Yan ang gagawin namin kung luluubin ng Diyos, sapagkat paano pang mapagsisisi at mapapagnumbalik ang mga tumalikod. Dati naliwanagan na sila, nakalasap na sila ng kalooban ng langit. Ibig sabihin po, dito po sila dati ng mga mananampalataya. Amen po? Naliwanagan na sila, tinanggap na nila ang salita ng Diyos. Nakalasap na sila ng pagpapala, yung kalooban ng langit.
at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. O biro mo, tumanggap na rin sila ng Espiritu Santo, banal na Espiritu. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadaman ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi sila maaari pang mapagsisi. Warning po ito. Warning na po ito sa mga tumalikod. Pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang magpagsisisi at mapapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at binibilad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Pinagpapala ng Diyos ang lupang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung mga dawag at halamang matinig ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Mga minamahal, bagamat ganito ang sabi namin, gayon may natitiyak naming mabuti ang kalagayan ninyo. Makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa. At ang pag-ibig na inyong pinakita at hanggang ngayon pinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano at pinakakanais ko na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na magsumikap hanggang wakas upang makamtan ninyo ang inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa gayoy tumatanggap ng mga pinangako niya. Amen. Ang pagsunod ay naglalayo sa sinuman sa pagtalikod. Ang pagtalikod mula sa mga nalalaman natin at nararanasan na sa Panginoon. Dito ay pinaghambing ng apostol ang kabaliktaran ng pagsunod at di pagsunod. Una po, ang pagsunod ay nagpapatuloy, ang hindi pagsunod ay tumitigil sa paglago. Ayon po yan sa verse 6, 1-3. Sabi dito, huwag na ang mga paninulang aralin tungkol kay Kristo ang pag-aralan natin, kundi yung maghahatid sa atin sa ganap na pagkaunawa. Ito po ay isang tawag na espiritual na pag-unlad. Kung tayo ay gagawa ng pag-unlad, ay kailangan nating iwanan ang mga bagay sa pagkabata at magpatuloy sa espiritual na paglago. Nangangahulugan ito na hindi natin patuloy na natututo ang mga pangunahing kaalaman. Sa halip ay ginagamit natin ang mga pangunahing kaalaman upang magpatuloy tayo sa mas magagandang bagay. Binibigyan daan tayo ng Diyos na umunlad habang sumusuko sa Kanya. Tinatanggap ang Kanyang salita at kumikilos ayon dito. Normal po para sa mga Kristiyano ang lumago at abnormal naman kung patuloy tayong nagiging bata sa pananampalataya. Ang sabi po dito ay malinaw. Inilatag natin ang pundasyon. Alam na natin ang ABC, yung elementary foundation ng pananampalataya. At ngayon, kailangan na natin na mag-move on, move forward para dalhin tayo ng Diyos hanggang sa kapanahunan. At pangalawa, ang pagsunod ay nag-aakay sa pag-unlad sa pananampalataya. Ang hindi pagsunod ay nag-aakay sa pagtalikod. Ang ginamit pong biblical image dito tungkol sa dalawang uri ng lupa ay tungkol sa pagkakaiba ng pagkakilalang mabuti at masama. Ang Biblia nagpapaalala sa atin ng kakayahan ng magsasaka sa pagkilala sa pagitan ng iba't ibang lupa kung saan ang itinanim na binhi ay umunlad at yung iba naman po ay nabigo. Ito po nga yung salita ng Diyos. Sinasabi po dito na mga tumutugon na may pananampalataya ay umuunlad o lumalago sa kanilang pananampalataya. Nararanasan ang kanyang kaligtasan at nagpapatuloy sa pagsunod sa Diyos. Samantalang ang hindi pagsunod dahil sa mababaw na pananampalataya at pagsuway sa Diyos ay humahantong nga po sa pagtalikod. At pangatlo po, ang pagsunod ay nag-aakay upang maging mabunga ang buhay Kristiyano. Ang hindi pagsunod ay nagdadala sa pagkatuyo. Pagkatuyot kagaya ng isang bunga. Kapag tayo ay naging mananampalataya ay tulad nga po na isang kapirasong lupa na pag-aari ng Diyos, ibinuhos sa atin ng Diyos ang kanyang mga pagpapala at biyaya
tulad nga po ng ulan mula sa langit, at may karapatang umasa na ang ating buhay ay magiging mabunga at kapaki-pakinabang sa mga tao. Nagiging mabunga lamang tayo kung tayo po ay sumusunod sa Diyos. At ang mga taong pagkatapos tumanggap ng pagpapala at hindi sumunod sa Diyos, ay itinatakwil niya. Ganong uri ng buhay at ang kahantungan nito ay ang magdusa ng apoy ng disiplina at pagkastigo. Hindi po ibig sabihin na sa apoy ng impyerno, yung apoy ng pagdidisiplina. Ang tinatawag dito ay yung para pagpahihirapin sila, ganun po yung tinatawag dito yung apoy ng disiplina. Ang mga Kristiyano ay inaasahang sumunod sa Diyos at magbubunga ng tapat na mga gawa na humahantong sa pagpapala mula sa Kanya. Ang ilang mga Kristiyano ay nagre-rebelde at sinasayang po yung mga pagkakataon, yung mga biyayang ibinigay sa kanila. Kaya nga po sa verse 11 at 12 ay nagpapaalala sa atin na tayo ay magsumikap at magpakita ng kasipagan hanggang wakas. Huwag maging tamad, kundi tularan natin ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos nang sa gayoy tatanggapin natin ang mga pangako niya. Nasa atin mga pangako mula sa Diyos. Dapat tayo magpakita ng pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Amen po? At sa ating conclusion, ang mga puno at halaman ay itinatanim ng may layunin. Ito ay inaasahang lumago at mamunga sa kanyang kapanahunan. Kung ito man ay hindi mamunga, ito'y pinuputol at ginagawang panggatong. Kung gayon sa halaman, gayon din sa Kristiyano. Inaasahan ng Diyos na maisagawa natin ang layunin ng pagkatawag niya sa atin. Nais niya na tayo ay sumunod sa Kanya at ang kalooban niya sa ating pananampalataya at kaligtasan ay ang tayo ay umunlad at mamunga. Lumago tayo. Tayo'y sumunod sa Kanya. Praise God. Maraming salamat po at nawa may natutunan po tayo sa ating pinag-aralan sa araw na ito. God bless po.